Maghiwalay na tayo. Hindi ba dapat ipagdiwang ang pagpasa mo ngayon? Kaya ko nga ito sinasabi dahil pasado na ako. 4 na taon, bigyan mo ako ng dahilan. Mag-aral ako sa graduate school. Wala ka pa namang trabaho. Makakahanap din ako. 3 buwan ka na naghahanap. Nakapasa ako sa graduate school. Hindi para sumama sa iyo pabalik ng isla para maghirap. Sa mga taong ito, hindi kita hinayaang maghirap. Kaya mas malinaw sa akin ang lahat. Ibinigay mo na ang lahat ng kaya mong ibigay. Tuition, baon sa araw-araw. Babayaran kita pagdating ng panahon. Huwag na. Huwag kang magkunwaring walang pakialam. May pakialam ako. Pero sa sandaling ibinalik mo ito sa akin. Tapos na ang lahat. Talaga bang babalik ka sa Isla Jeoshi? Nandoon ang bahay. Nandoon din si ate. Nagtapos ng kolehiyo. Pero sa huli ay babalik din sa baryo ng mangingisda. Kahit paano, ang dagat na yon ay hindi magbabago. Dahil lang wala akong pera at magpapalit ng ibang tao. Sulat ng pagtanggap sa graduate school. Sulat ng pagtanggap mo. Itira mo na ang bahay para sa'yo. Aalis na ako ngayong araw. Kailangan kong sumakay ng bus papunta sa Isla Jeoshi. Saka sasakay sa huling biyahe ng bangka. Makakarating ka ba ngayon? Malakas ang hangin sa dagat. Maaaring hindi maglayag ang mga bangka. Kumuha ka na ng tiket. Tinda ng tiket, miss. Uwi para bumisita sa pamilya. Uwi para bumisita sa pamilya, miss. Uwi para manirahan. Ang mga kabataan sa isla ay lahat umaalis. Dapat ay may bumalik din. Haichuan, hindi ba susubukan mong manatili sa lungsod? Babalik ako para magsimulang muli. Hay! Walang pabrika o kumpanya sa isla. Kapag panahon ng pagbabawal sa pangingisda, kahit bangka ay hindi makalabas. Hanggat nariyan ang dagat, laging may ikabubuhay. Kapag mababa ang tubig, kahit sus ay mahirap ng damputin. Huwag mong gawing simple ang mga bagay-bagay. Bakit? Wala lang. Parang hindi na gaya ng dati ang dagat na ito. Haichuan talaga. Babalik ako para sunduin si ate at isama sa lungsod para mamuhay ng maginhawa. Babalik ako para manirahan. Wala ka mang matatag na hanap buhay sa isla. Paano ka mabubuhay? Kakababa lang ng bata sa bangka. Pauwiin mo muna siya. Magpahinga muna bago maghanap ng paraan. Haichuan. 8. Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Sana pinasundo na lang kita kay ate ng asawa niya. Hindi na ako bata. Ilang araw ka mananatili ngayon? Hindi muna ako alis. Paano ang trabaho mo? Wala pa akong nahanap na angkop. Hindi ba sumama si Lokian sa'yo? Nag-aral siya sa graduate school. Naghiwalay na kami. Kailangan pang mag-aral ng 2 mong pamangkin. Hindi na ako pwedeng kumuha ng pera sa'yo. Hay! Ano yan? Lumang talaan ng benta ng lamang dagat noon. Itago mo na, baka kailanganin pa yan. Ano na ngayon ang ikinabubuhay mo? Titingin-tingin muna ako sa may dagat. Mababa ang tubig ngayong araw. Hindi nga darating si lola ko. Tingnan ko muna. Pupunta sa dagat ng walang dalang balde. Wala naman akong sinabing may huhulihin tayo. Bakit ang putla ng mukha mo? Tawagin mo akong kuya. Ano ang tinitingnan mo? May bagay sa ilalim. Ano? Zebra mantis shrimp. Wala tayong ganyan sa isla natin. Hukayin mo at malalaman mo. Niloloko mo ba ako para makuha ang palako? Pahiram muna. Kung di mo mahuli hanggang bukas, ililibre ko kayo ng ice pop. Nahuli mo ba? Bibigyan ko kayo ng 2 malalaking kuhol dagat. Bantayan mo ang lugar na ito. Huwag mong apakan, baka gumuho ang hukay.
Saan ka pupunta? Umuwi ka at kunin mo ang mga gamit. Talagang hinayaan kitang makahanap ng kayamanan. Hindi pa nahuhukay. Wala nang silbi ang pala. Subukan mo muna. Huwag mong ipasok ang kamay mo sa butas. May guwantes ako. Hindi ako mamimilit. 8. Hindi ako asa sa'yo habang buhay. Talagang bumalik ka. Ang ice pop ninyo hindi pwedeng libre. Sira na ang pala. Dapat lumabas siya sa kabila. Lumabas ka na. Ay, zebra mantis shrimp nga. May pulang ropa sa loob. Nakatipid pa tayo sa ice pop. Paano mo nalaman na nasa ilalim siya? Biyaya ng dagat. Ano na naman ang nakita mo? Mas malaki pa. Mas malaki kaysa kanina. Ayos, malaking hipon. Ang laki ng zebra mantis shrimp na ito. Sa isla natin, ilang taon na tayong hindi nakakakita ng ganito. Sa bentahan lang nito, malaki na ang halaga. Unahin nating dalhin ang huli, saka na tayo mag-usap. Kukunin din ang isang ito. Bakit hindi? Kung hindi pa ito lumaki at huhulihin lang ulit, wala rin itong halaga. Umaasa kami sa dagat para mabuhay. Hindi pwedeng putulin ang ugat. Magkano ang isang balde nito? Linawin muna natin ang bentahan. Saka natin pag-usapan ang presyo. Restaurant ng Hymixian. Hanggang ngayon, may nagtatanong pa rin ng buhay na huli. Maganda ang guhit ng zebra. Bihira ang restaurant na talagang tumatanggap. Ang pinakamalaki, isang gin ang bigat. Mas malaki ang huli. Kapag may namatay sa biyahe, mas malaki ang lugi. Tio Liu, kumukuha ka ba? Dahil magkababaryo tayo. Aasikasuhin ko ito para sa'yo. Paano ang presyuhan? Halo ang malalaki at maliliit. Bawas pa ang lugi sa transportasyon. Buhay ang lahat. Anong lugi ang ibabawas? Ako ang bahala sa pagpapalabas ng kargada. Akin din ang panganib. Hanggang 1,200 lang. Timbangin muna. Kahit natimbang na, ganyan pa rin ang presyo. Kunin na. Harap-harapan kong lilinawin ang presyo. May sarili ring patakaran ang mga huli sa isla. Kung may patakaran, pwede itong sundin. Hindi pwedeng ibenta ng malabo ang presyo. Kapag malinaw at patas ang presyo, ibebenta ko. 080 siyam. 00 isa gin 08 isa 80. Isa gin 00 isa 80. Mahigit isang gin. Halo-halo, abot ng 1,200. Departamento ng pagbili ng Hymixian. Zebra mantis shrimp na may itlog. Paano singilin kung higit sa kalahating gin? Kung buhay at higit sa kalahating gin, tig-isa ang presyo. Kung higit sa isang gin, saka na lang pag-usapan ang presyo. Paano naman ang karaniwang malalaki? Binibili per gin. Ang buhay na huli ay hindi lang aabot sa mahigit 1,000 kada balde. Ang presyong binanggit sa telepono ay hindi pa kasunduan. Dalhin mo sa ibang baryo. Walang maglalakas loob tumanggap. Ang direktang pagbili ay hindi pag-agaw ng kabuhayan ng baryo. Lumayo ka sa oxygen tank ko. Hindi aabot hanggang bukas ang mga hipong ito. Kung ganoon, ibenta natin ngayon sa restaurant. Wala kang ang sasakyan. Nakatira ang ate ko sa kalapit na baryo. Matutulungan niya akong makipag-ugnayan. 1,500. Ang binebenta ko ay paninda. Hindi yabang. 2,000.
2,300. Kagagaling mo lang sa isla, sinara mo na agad ang lahat ng daan. Kung makatuwiran ang presyo, babalik pa ako. Hindi makatuwiran ang presyo. Wala namang puwang para sa akin dito. 2,500 na, wala nang dagdag. Sige, deal. Swerte mo ngayon. Hindi araw-araw may ganitong klase ng paninda. Dayong, dati kang umako ng kasalanan para sa iba. Sino ang magtitiwalang ibigay sa iyo ang paninda? Gusto ko lang magbuhat ng kargamento. Hindi gagalawin ang mga gamit mo. Hindi kayang buhatin ng isang tao ang kargamentong iyon. Kulang ako ng katuwang. Dati kang umako ng kasalanan para sa iba. Sino ang magtitiwalang ibigay sa iyo ang paninda? Ang mga maling inako ko, hindi ko itinatanggi. Hindi ko akuin ang hindi ko ginawa. Sa ngayon, hindi ka kailangan dito. Kasama ko siya ngayon. Haichuan. Bago ka lang bumalik kaya di mo alam ang mga nangyayari sa kanya. Mas nauna ko siyang nakilala kaysa sayo. Yeah. Kapag nawala ang paninda, huwag kang maghanap sa pantalan. Panindang akin, panagot ko. Narinig ko, balak mong manatili sa isla. Muna mong kunin ang mga ito. Saan galing? Sa akin. Tingnan mo ako habang nagsasalita ka. Nanghiram ako ng 500 kay Tio. Nanghiram ng 500. Bigyan mo ako ng 450, sayo na ang 50. Kakayanin ko naman. Kakayanin ko naman. Hindi ko kailangan ng limos mo. Walang may lakas ng loob na kumuha sa akin dito sa isla. Kung ganoon, ako na muna ang kukuha sayo. Hindi ka ba natatakot na madamay ka sa akin? Kapag pumalpak, kaltas ang bayad. Kapag maayos ang trabaho, may 10% ka sa kita. Bukas ng umaga, sasama ka sa akin sa bayan. Kumpletuhin ang mga gamit. Ang perang kinita ko kahapon lang. Pambili ng mga gamit lahat. Halos makatakas ang huli dahil sa lumang pang-ipit. Sapat na muna para magamit niyo ang mga ito. Hindi ka lang tumutulong, kasosyo ka. Sige, totohanin mo nga. Kahit magkapatid, dapat malinaw ang usapan sa pera. Sige, saan mo ituro, doon ako kikilos. Kumpleto na ang mga gamit. Mag-scout muna tayo sa kanlurang bahagi ng baryo. Araw-araw may naghahalughog dito. Wala na sa ibabaw. Sa ibabaw lang nila hinahakot. Hindi pa nagagalaw ang ilalim ng bahura. Bukas ng umaga ang low tide. Ikaw ang maghukay sa kaliwa. Ako ang maghukay sa kanan. Gaano karami ang nasa ilalim? Hindi ilan lang. Buong kumpol ang nandoon. Haichuan, tama ang hinala mo. Bukas, ikaw mismo ang hukay niyan. Mukhang hindi na aalis ang mokong na si Manager Zeng. Kung ganoon, huwag siyang makahanap ng pangalawang bibili. Sa ibabaw, puro bakas lang ng walang laman na kabibe. Pakaliwa ng kaunti. Ipremo mula sa ilalim. Talagang buong kumpol nga. Yung lampas 5 sentimetro, isama mo. Yung maliliit, iwan mo. Ang dami nito, hindi pwedeng kunin lahat. Kunin natin ang husto ngayon. Sa susunod na taon, bato na lang ang mapupulot natin. Parang pati kumot, inuwi ninyo. Si Haichuan ang nakakita ng pwesto. Ang lalaki ng mga ito. Si Liu Baocheng, dapat man lang magbigay ng 20. Una, itanong muna ang presyo. Huwag magmadaling magbenta. May isa pang kumpol pa sa likod. Kapag sapat na para sa order, saka na kumuha. Hindi pwedeng makita mo lang, kukunin mo na agad. Noon, hindi ko pa nakitang ganyan kakagaling mangalap sa dagat. Noon, hindi mo pa ginagawang kabuhayan ang dagat. Malaki ang kabibe, pero katamtaman lang ang laman. 12 kada gin. Sa mga seafood stall sa bayan, higit 40 ang bentahan niyan. Lene.
Hindi pwedeng ipantapat ang tinyan sa presyong pangkuha. Kahapon, sa restoran ng Hymixian, 28 ang kuha nila sa kaparehong sukat. Sa telepono, kahit ano ang masabi. Kung ipapadala talaga roon, baka naman tanggapin pa nila. Kung ganoon, ipadala na natin. Ang dami ng panindang ito kapag inalis sa oxygen water. Kalahati niyan mamamatay sa biyahe. Kung ilan ang mamatay, atin nang sagot. Paglabas ninyo sa pinto na ito, huwag na kayong bumalik ngayon. Tandaan ko ang sinabi mo. Chen Haichuan. Buhay na muon scallop. Malaking sukat, 180 yen. Maliit na sukat, 70 yen, tatanggapin ba? Mabilis ba magsara ang kabibe? Lahat sariwa at buhay. Dadalahin ko ang timbangan ko. Kapag pasado sa standard, kukunin. Gaano katagal bago dumating? 40 minuto. Ang pagpunta ng restoran doon ay para lang ipitin ang presyo. Kung babaratin man o hindi, sa timbangan lalabas. Si Manager Zeng, nakahanap na talaga ng pangalawang bibili. Kung ganoon, gawin nating isang beses lang dadalaw ang bibiling iyon. Ang maliit na sukat, 26. Hindi ba 28 ang sabi sa telepono? Mas maganda ang panindan nyo kaysa sa inaasahan ko. Ang mga restoran sa labas, tumatawid pa ng isla para mamili. Hindi yon ayon sa ayos. And buyer kami. Hindi kami puntahan ng lokal na bentahan sa isla. Kapag nagkaproblema, sino ang mananagot? Akin ang paninda, ako ang mananagot. Ako ang sumuri sa kalidad. Ako rin ang sasagot. Sa malaking sukat, 186 yen, 32 ang presyo. Sa maliit na sukat, 74 yen. 26 ang presyo. Nabilad na sa araw ng kalahating araw. Bawas man lang ng 1/10 para sa aberya. Bakit may bawas para sa patay na paninda kung buhay naman ito? Kung makapalang laman at mabilis magsara ang kabibe, hindi dapat bawasan. Kanina, 12 lang ang gustong ibigay ni Liu Baocheng. Ang 12, kulang pati sa normal na gastos. Kabuang halaga, 9,360. Talagang higit 9,000 ang ibibigay. Kung magkano ang halaga, ganun din ang bayad. Hindi bababa ang kalidad. Uunahin namin kayo. Hindi lang paminsan-minsang makakuha ng magagandang paninda ang gusto ko. Hindi ko rin balak gawin ito ng isang beses lang. Mula ngayon, kanino ko ibebenta ang mga paninda ko? Ako na ang magtatakda. Sakto lang. Huwag mong isipin na makakauna ka lang at tapos na. Kapag dinaanan mo na ang landas na ito, hindi ibig sabihin wala na. Lene, may handaan sa restoran bukas. Kulang pa ng 10 pakete ng limpet at moray eel. Magkano? Hindi bababa sa 300 yen. Ihatid bago mag-4 ng hapon bukas. Hindi bukas ang panahon ng malakas na alon. Kung hindi kaya, huwag mo nang tanggapin. Hindi pwedeng gawing sugal ang kasal ng restoran. Ang presyo ay ayon sa takbo ng merkado. Hindi kami magbabawas ng kahit 1 sentimo kapag pasado ang kalidad. Kami na ang kukuha ng order na ito. 300 yen sa isang gabi. Mula ngayon, walang nasasayang na kahit 1 minuto. Pumunta sa hilaga para maghukay ng stonefish. Sa kanlurang bahagi, humanap ng limpet. Gumamit ng bitag para sa moray eel. Kayong dalawa, hindi dapat maghiwalay. Ako ang bahala sa pagpapalit ng tubig at pag-uri. Ate, bantayan mo lang sa bahay ang oxygen tank. Yung galing mo sa paghahanap ng paninda, pwede mo nang magamit ng tuloy-tuloy. Habang tumatagal, lalo lang lumalakas ang ugong. Kung gayon, itatakda na lang ang lokasyon. Ako ang hahukay sa natira. Sundin ang ruta. Hindi pwedeng maghangad ng sobra. Sapat na ang 100 yen. Kulangan pa ng 60 ang limpet. Ikaw na muna ang magpahinga. Suriin mo pa ng huling beses. Sa ilalim ng hilyaw, may buong pugad. Alam na ang lokasyon. Ako na ang bahala sa natitira. Ang malalaki, huwag galawin. Ang maliliit, doon.
Natatandaan ko. 000. Sapat na ang stonefish. 000. Sapat na ang limpet. 000. Sapat na ang limpet. 40 gin pa ang kulang ng CL. 000. Kunin na ang bitag sa bungad ng imbakan. Mukhang may mali sa itsura mo. Huwag ka nang lumabas ulit. Tandaan ko ang ruta, ako ang pupunta. Madulas sa tabi ng tubig sa gabi. Ang binigay mo sa akin kahapon na 1%. Hindi para ako na lang ang magbubuhat ng balde. Kung hindi ka babalik sa loob ng 40 minuto. Ako ang susundo sa'yo. Babalik ako sa kalahating oras. Lahat pasado. Isa man lang ay buhay. Hindi na ako tatakbo sa pagkakataong ito. Nakaload na ang mga paninda sa truck. May nag-book na ng truck ko ngayon. Ibabayad din ang penalty sa paglabag sa usapan. Sino ang nag-book? Hindi ko pwedeng sabihin. Kapag hindi na ihatid bago mag-4 ng hapon. Sira ang kasal. Kahit kulang ng 2 gulong, kaya pa ring maihatid. Sa tricycle, abutin ng hindi bababa sa 2.5 oras ang biyahe papuntang bayan. Dumaan sa panloob na ruta ng isla. Kakababa lang ng ulan sa daan sa bundok. Ako ang upo sa likod at magbabantay ng karga. Kahit mamatay ang karga, may babayad pa rin. Kapag tao ang napahamak, walang pambayad doon. Hindi tayo maghahabol ng bilis. Ang siguraduhin lang ay tuloy-tuloy ang oxygen. Isakay na. Dahan-dahang apak sa gas. Kumusta ang kahon? Stable pa, kalahati na lang ang baterya. Kulang ang oxygen. Bumili ng ekstrang baterya sa tindahan sa unahan. Malapit nang maubos ang pera. Kapag naibenta ang paninda, saka lang babalik ang pera. Buhay pa. Magsisimula ang handaan sa kasal pagkalipas ng 40 minuto. Nasugatan. Nangalay na ako. Nailigtas ng batch na ito ang kasal mayong araw. Bakit biglang hindi na umandar ang driver? May tatak sa resibo mula sa buyback point ni Liu Baocheng. Ha? 18,000. Talagang kumita ka sa pangunguha ng lamang dagat. Pakisuyo, bigyang daan ako. Si M. Chen, madalas ka banggitin ni Lokian noon. Ano nang sinabi niya tungkol sa akin? Sabi niya mabait ka raw. Kaso mababa lang ang panimula mo. Ngayon nakahanap na siya ng mas mataas na panimulang punto. Ang dekalidad na paninda hindi sa swerte lang, kundi sa daluyan ng supply. Kaya may mga natatakot na makahanap ako ng bagong daluyan. Ang Hailong Seafoods ang magtitiyak ng supply nyo buong taon. Ibaba pa ang presyo ng 10%. Ano ang kondisyon? Itigil ang pagbili ng produkto ni Chen Haichuan. Sa pagbili, kalidad ang tinitingnan. Hindi kung sino ang gusto mo. Ilang biyahe pa ba ang kaya ng sirang tricycle na yan? Walang panggatong ang refrigerated na sasakyan. Hindi yan tatagal ng 1 buwan. Hindi bababa sa oras ang paghahatid niya ng paninda. Kasi ang totoo. Hindi pa nagsisimula ang gastos. Bukas ayusin ang pampublikong cold storage sa bayan. Pagsasabayin ang pagkukumpuni ng lahat ng cold storage. Limitado ang mga mapagkukunan. Siyempre, uunahin ang matatag na kliyente. Ikaw. Sinadya mong tumanggap ng pera sa harap ko. Ikaw ang lumapit sa akin ngayon. 18,000 bawat biyahe. Hindi ibig sabihin yan na palagi ka nang may ganyan. Wala akong kailangang patunayan sa'yo. Ano bang feature ang maibibigay sa'yo ng isla? Kahit paano, bawat pisong kinikita ko. Hindi ko kailangang ipalit sa pag-ibig. Akala mo papatulan ka ni Fang King. Wala siyang kinalaman dito. Tapos na tayo. Sinuhulan ni Liu Baocheng ang driver. Hanapin mo siya at linawin mo.
Sasabihin lang niya na normal na kargamento lang iyon. Kung gayon, kalimutan na. Hindi pwede. Itabi muna ang ebidensya. Sa mga susunod na putol na diesel ng bangka, itala mo ang bawat isa. Akala mo wala nang kasunod. Meron pa, syempre. 200,000 na paunang bayad. Lahat ng seafood mo mula ngayon ay mapupunta sa Hailong Seafoods. 200,000. Magkano ang bili? 70% ng presyong pamerkado. Ang panalo ay nasa katatagan. 20,222. Mababa ng 30%. Ang 200,000 ay advance lang na kukunin mula sa akin. Nag-aral ka ng finance, dapat alam mo na pinakamahalaga ang cash. Marunong din ako sa paghagilap ng murang supply. Mas matindi pa kaysa sa mataas na interes na utang. Hindi pipirma. Ikaw na ang humanap ng panggatong at mga mamimili. Naghahanap na ako. Pangalawa, malalaman mo bukas. Kahit may pera ka, hindi mo pa rin siguradong mabibili. Wala kaming yelo ngayon. Napakarami pang nakaimbak sa likod. Lahat nakareserba na. Sino ang nagreserba? Hindi pwedeng ibunyag ang impormasyon ng kliyente. Noong kahapon may 3 tonelada pa. Ngayon wala ni isang piraso. Kung magulo pa kayo, hindi na rin kami magbebenta sa inyo. Gumawa ng talaan. Gawing simple ang talaan. Unahin muna ang pagprotekta sa paninda. Mayelo ako at may cold storage din ako. Anong presyo? Itong batch ngayon. Kalahati ng presyo sa pamilihan, kukunin ko lahat. Sinusulit ang problema para pababain ang presyo. Pwede rin niyong panoorin na mabulok ang paninda. Kapag nasira ang paninda, akuin ko ang lugi. Ilang araw ka palang kumikita. Nagyayabang ka na agad. Mas takot ka pa sa akin na mapunta ang mga panindang ito sa iba. 2 order ngayon ang kakanselahin. Ako ang sasalo ng lugi. Ibawas mo muna sa bayad nitong batch. Kapos ka rin sa pera ngayon. Sa pakikipagpartner, hindi pwedeng isang panig lang ang pasan. Ang inarkila ko ay cold storage. Hindi utang na loob. Tandaan natin yan. Tandaan ang kalidad. Ang kailangan ko ay tuloy-tuloy na supply. Ang paunti-unting paunguha sa dagat ay hindi magiging tuloy-tuloy. Luma na ang makina at bulok na ang plato sa deck. Baka tumagas din ang ilalim ng bangka. Kaya pa bang ilabas yan sa dagat? Kayang ayusin. Pero hindi mura. Magkano ang pinakamababa, kapitan? 60,000 kung gusto mong maibenta agad. Hindi nga namin mabuo kahit kalahati. Magpauna ka ng 30,000. Ang natitira, ibawas mo sa kita sa pangingisda. Talaga bang bibili ka? Umaasa ka lang sa cold storage at sasakyan ng iba. Habang buhay kang titingin sa mukha ng iba. Hindi tugma ang mga numero. 60,000 ang pambili ng bangka. Kailangan mo pang gumastos ng hindi bababa sa 40,000 para maayos ito. Hindi makakakuha ng tuloy-tuloy na order. Kakabalik mo lang ng ilang araw. Puro pera na agad ang isusugal mo. Hindi si Hachuan ang padalos-dalos. Natakot akong malugi siya ng todo. Sa huli, pera ng bata na naman ang ipangtutapal mo. Sa pagkakataong ito, hindi na ang ate ko ang sasalo. Kapag natalo, ano ang gagawin? Umpisahan ulit mula sa simula. Pero hindi pwedeng habang buhay tayong nakatali. Habang may nakabara sa paninda at presyo. 30,000 ang paunang bayad. Sa loob ng 3 buwan, bayad ng buo. Kapag lumagpas, kukunin pabalik lahat. 3 buwan, medyo masikip pero pwede. Ang bangkang ito, dati ay bangkang Haisyon. Mula ngayon, bangkang Yuanhai na. Bakit hindi na lang bangkang swerte? Ang mas malayong nilalakbay, mas maluwag ang daan. Huwag muna tayong magmadaling magpangalan.
Hindi pa natin alam kung gagalaw pa yan. Tumigil kayo. Bitak ang ilalim ng bangka. Kailangang palitan ang buong tabla sa gilid ng bangka. Magkano? Hindi bababa sa 20,000. Ate, ako na ang bibili ng mga ito. Bumili ka ng gamit para sa anak ko nang hindi man lang ako tinanong. Hindi pintura ang pinakamalaking problema. Kapag hindi tinapal ang bitak. Pag inilunsad ang bangka, papasukin agad ng tubig. Dito lahat ang bahagi ko. Sa'yo na yan. Kung hindi maaayos ang bangka, wala na rin ang trabaho ko. Hindi ko nakukunin ang bayad sa paggawa. Ako ang makikipag-usap para mautang muna ang mga materyales. Sa materyales lang ako naniningil. Libre ang paggawa. Ituring mo na puhunan, hindi utang. Kahit kaunti lang ang pera ko, pwede pa ring puhunan. Ang mahalaga, kaya mo bang makisalo sa hirap? E di, ayusin natin. Sabi ni Liu Baocheng, kaya pa ng bangkang ito. Pero sa unang hampas ng alon. Sino ang paniniwalaan mo, siya o ang hawak mong martilyo? Sa resulta ng inspeksyon ako naniniwala. Mabilis kang matuto. Kinakalawang na pati ang base ng makina. Dagdag gastos na naman. Sa kaligtasan, kahit piso, hindi pwedeng tipirin. Tapon na ng restaurant yan. Pwede pa, ikarga muna sa bangka. Kulang din sa kagamitan ang restaurant. Kung may bangka ka, saka lang kami magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply. Hindi ka ba natatakot na ako ang malugi? Natakot ako. Pero mas pipiliin ko pa rin ang isang taong hindi lang nakaharang sa daanan. Mas handa akong tumaya sa isang taong hindi nagbebenta sa akin ng depektibong paninda. Hihintayin na lang natin kumita ang bangka. Unang-una, babayaran kita. Ligtas ka munang makabalik, saka natin pag-usapan ng bayad. May tagas ba o wala? Gawin na. At ang makina. Buhay na talaga. Subukan muna natin, huwag munang lumayag ng malayo. Bukas ng umaga, unang ikot sa loob. Ayos na ang pagkakagawa ng bangka. Wala na yon sayo. Ang malapit na laot ay hindi putikan. Kung walang isda, wala talaga. Bawat patak ng langis na sinusunog, pera yan. Kaya bawat patak ng langis, ako. Tatandaan ko. Lahat itatala ko. Sabi nga ni Manager Zeng. May bisa pa ang kasunduang 200,000. Sabihin mo sa kanya. Pagkatapos ng bukas, panibago ang usapan sa presyo. Kumpleto na ang mga kagamitan. Itala ang oras. Umalis sa pantalan ng alas 6:12. Umiwas muna, huwag munang mangahas lumayo. Sa linyang ito, kulang pa kahit sa gasolina ang kita. Ibalik ang maliliit na isda at magpalit ng pwesto. Sa malalim na tubig, hindi obra ang galing mo. Maalabok ang tubig at malayo ang pagitan. Hindi malinaw ang silweta. Kung hindi malinaw, huwag pilitin. May batuhan sa unahan. Subukan pa ng isang huli. Chongqing. Huling-huli, Chongqing. Kapag pumalpak, balik pantalan, Chongqing. Itala ang natitirang langis. Naghihintay lang sa pampang ang mga tao para pagtawanan tayo. Hindi pwedeng ipanggasolina ang tawa. Kumanan ng 30 degree. Maraming bahura sa bandang iyon. Nagtatago ang isda sa gilid ng mga siwang ng bahura. Sa huling-huli, susundin kita. Sumabit sa bahura. Hindi ang bahura ang gumagalaw. Kapag hinatak mo pa, mapuputol ang lubid. Luwagan mo ng kalahating metro, hintayin mong lumingon siya. Napakalaking lapu-lapu.
Isampa muna sa bangka bago magsaya. Mas mabigat pa kaysa sa akin. Itaas sa gilid, huwag masaktan ang mga braso. Buhay pa. Itala ang posisyon, oras, at kalagayan. Sa ganitong oras, nagtatala ka pa. Mas mahal ang huli, mas hindi pwedeng kulang ang tala. Dapat may 50 kilo. Napakalaki ng isda. Baka hindi kayanin ng restaurant. Kaya hindi sa iisang buyer lang ibebenta. Sabihan mo ang mga kilala mong mamimili. Pagkalipas ng kalahating oras, magbubukas ang presyuhan sa pantalan. Sa isla, walang patakaran ng bukas na tawaran. Noon wala, ngayon meron. 24,000, 26,000, 28,000. Ako ang mag-aalok ng 29,000 cash. Ay! Kahapon, sabi mo pa na walang bumibili ng malalaking isda. Nagbabago ang presyo kahit kailan. 31,000. 33,000. Ha? 33,000 para sa isang isda. Hindi takot malugi si Boss Fang. Handang magbayad ang mga customer ko para sa kalidad. Haichuan. Sa isang lumang bangka lang, gusto mo nang baguhin ang presyo sa buong isla. Gusto ko lang malinaw ang bentahan ng sarili kong huli. Simula bukas, ang fuel, yelo, at transportasyon sa isla ay ibibigay ayon sa bagong tuntunin. Anong tuntunin? Pirma muna ng kasunduan bago ang supply. 3-6-6-7-5-7-5. Gusto niyang isara ang lahat ng daan. Ang daan, tao ang gumagawa. Kami ang unang bangka. Nagpareserba ng maaga ang Hailong Seafoods ng gamit na fuel para sa linggong ito. Pwedeng ibigay sa iisang bahay ang lahat ng pampublikong gasolinahan. Susundin ko ang abiso. Lalani. Buong katawan at mukha nakuha. Wala rin silbi kahit kunan. May silbi ba o wala? Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Sabi na ng supplier. Sino ba ang bibili ng mga gamit ng pamilya ng bunso mo? Sa susunod, hindi na kami magbibigay ng supply. Homemade ko ang sausawan. Kailangan din naming magnegosyo. Huwag mo na akong intindihin, asikasuhin mo muna ang bangka mo. Hindi lang bangka ang sinisikip nila. Nasa kanila rin ang mga truck ng gasolina at yelo. Hindi natin kaya, ilang tao lang tayo. Kung ganoon, hanapin natin lahat ng naipit nila. Ako ang pipigilan nila ngayon. Sa buy station ni Liu Baocheng. Bukas, kaya ko nang harangin kayo. Ang presyong ibinigay ni Manager Zeng ay laging mas mataas kaysa kay Liu Baocheng. Medyo mas mataas para sa inyo na lang mapunta ang tanging mamimili niya. Kung hindi natin siya ibebenta, sino pa? Sabayang pagbili ng fuel. Sabayang paghahanap ng sasakyan. Sabayang pagpresyo sa labas. Isang beses ka palang nakapaglayad. Gusto mo nang hilahin ang buong baryo. At least, lantaran niyang inilalagay ang presyo. Kunhin mo ang porsyento niya. Siyempre, kakampihan mo siya sa pagsasalita. Sino mang gustong pumirma ng eksklusibong supply agreement. Bawat bahay ay unang makakatanggap ng 20,000. Ako na ang sasagot sa lahat ng transport ng fuel at yelo. Kayo, maglayag lang kayo. Ilang taon ang kasunduan? 3 taon. Paano itatakda ang presyo ng pagbili? Ayon sa guide price ng kumpanya. Hindi base sa presyo sa merkado. Bumabagsak ang merkado. Ang ibinibigay ng kumpanya ay katatagan. Pumirma ka, 20,000 agad makukuha. Sa loob ng 3 taon, ito ang presyong susundin. Sa dulo nakasulat. Pwedeng baguhin ng kumpanya ng mag-isa. Magbabago ang panahon, transportasyon, at presyo sa merkado. Kayo lang ang pwedeng magbago. Hindi pwedeng umatras ang mga taga-baryo.
Haichuan. Kung hindi ka pipirma, huwag mong harangin ang iba na mamuhay ng maayos. Handang magbigay ng hiwalay si Manager Zeng. 80% ng presyo sa merkado. At ang kondisyon, itigil ang bukas na bidding. Isama ang bangkang Yuanhai sa Hailong Seafoods. Pakikipagtulungan ba ito o pagkuha ng bangka? Ate, ginagawa ko ito para kay Haichuan. Huwag mo siyang tawaging ate. Ha? Ngayon may bangka ka na at may pera ka na. Pwede tayong magsimula ulit. Hindi ka ba nandito para hanapin ako? Ikaw ang ipinadala ni Zeng Hailun para ipahamak ako. Inaamin ko, nagkamali ako noon. Hindi ako ang nagkamali, ikaw. Ngayon, iba na talaga. Hindi na kita kailangan ngayon. Akala mo ba mas mabuti si Fang Qing kaysa sa akin? Hindi niya kailanman tinanong kung sulit ba akong samahan. Tiningnan lang niya kung sulit bilhin ang paninda ko. Bukas, isa pang 10% ang itataas. May hindi na natutuwa. May nagbayad na ng paunang deposito. Hindi nila iyon basta-basta palalampasin. May kliyente sa labas si Chen Haichuan. Pigilan ang pagkuha ng pagkain ng restaurant. Sabihin sa mga driver na huwag tumanggap ng order. Dapat iisa lang ang presyo sa isla. May nagsabi na lumabas ka raw sa dagat kagabi ng labag sa patakaran. Buong gabi raw nasa daungan ang Yuanhai. Ang bangka sa larawan ay ganyang kulay. Kapag pareho ang kulay, isang bangka yon. May nagsumite ng mga papeles. Kailangang beripikahin ang tala ng paglalayag. Lahat ng record sa bangka ay pwedeng i-check. Paglampas ng alas 6 kagabi, wala nang tala ng pag-alis sa daungan. Pwede ring patunayan ng mga tala ng pagpasok at paglabas sa pantalan. May puting marka sa hulihan ng Yuanhai. Pula ang marka ng bangkang ito. Kailangan ng oras sa larawan at ang numero ng bangka. Kailangang ipagpatuloy ang investigasyon. Sa ngayon, wala pang natutuklasan. Pumasok kayo sa restricted area. Paano gagawin ang isang ito? Ibalik agad ang mga tala. May gustong bumili nito ng mataas ang presyo. Pera na hindi dapat kinukuha. Isang beses lang, puputulin mo na ang 100. Hindi ka natatakot na sabihin sinadya mo yon. Ang mga record ay hindi pang display lang sa tao. Proteksyon yon ng tripulante ng bangka. Naberipika na ang numero ng bangka sa larawan. Iyon ay bangkang kooperasyon ng Hailong Seafoods. Hindi ibig sabihin ng cooperative boat na nasa utos ko ito. Kailangan pang i-check ang mga kaugnay na record. Gagamitin ang larawan ng cooperative boat para idamay rin ang Yuanhai. Kung magsasalita ka, dapat may ebidensya. Mas dadami pa ang ebidensya. Putulin muna ang lahat ng supply ng restaurant ng Haimixian. Hindi pa tapos ang kontrata. Hindi magbibigay ng supply ang nasa itaas. Hindi magbibigay ng supply ang nasa itaas. Kabuuan, 400. Wala rin akong magagawa, kabuuan. Itigil din ang frozen seafood at mga timpla ng pampalasa. Sino ang nagsabi sa inyo? Ay, Boss Fang. Ayokong makasakit ng kapwa. Paano ang 3 nakareserbang mesa ngayong gabi? Gawing muli ang menu. Isang bangka lang ni Chen Haichuan ang aasahan. Hindi nito masusupply ang buong restaurant. Ano ngayon ang gagawin natin? Palitang grouper ng moray eel. Palitang frozen shrimp ng sariwang white shrimp na pang-araw. Iligtas muna natin ng 3 araw. Ni mantika nga, hindi na kayo makabili. Maghatid mula sa Lintown. Mas mahal na lang, pero tuloy-tuloy. Gusto ni Zeng Hailong na sabay-sabay tayong bumagsak. Kung gayon, huwag kayong gumawa ng gulo. 2 beses araw-araw. Maghatid ng paunti-unti. Kung kulang ang dami, sabihin agad. Hindi pwedeng ipantapal ang panindang hindi na mabenta. Paano naman ang lugi? Mabuhay muna tayo bago maningil. Ikaw ang bahala sa pag-inspeksyon ng paninda. Hindi ako sasagot sa pagbubuhat ng karga. Ikaw ang bahala sa paglaot pero hindi ka rin bakal. Kaya ko pa. Tuwing naghahanap ka ng paninda. Lalong sumasama ang itsura mo. Habang mas malayo ang tanaw mo. Mas lumalala ang ugong sa tenga mo.
Sa susunod, kapag lumampas sa oras, may karapatan akong itigil. Bumibili ka lang. E di, ako na ang magiging kasosyo. Malapit nang maubusan ng paninda ang restoran ni Fang Laoban. Pero nandito ka pa para pakialaman ang mga usapin sa isla. Ang dinala ko ay mga mamimili. Hindi ka din ang mamimili ngayong araw. Ay pwedeng umalis bukas. Kaya kailangan kong hayaang ang mga taga-baryo na makaharap ang higit sa isang mamimili. Kung kaya mo iyan, sa loob ng 7 araw magkakaroon ng bukas na bidding sa pantalan. Kung sino ang mas mataas ang presyo, sa kanya mapupunta ang paninda. Sinisiguro ko, walang bibili ang mga ngahas pumunta. Paano magiging 40,000 ang ibabalik kung 20,000 lang ang kinuha? Isulat sa kasunduan na cooperation deposit ang pera. Sadyang hindi nagpaliwanag si Zheng Hailun. Basta mapatunayan na hindi totoo ang reference price. Maaari nang humiling ng pansamantalang pagtigil ng beripikasyon. Ano ang ebidensya mo? Sa mga taon na nagbebenta ako ng paninda, nakatala ang timbang at presyo. Huwag munang ilabas ang ledger. Bakit? Kapag maaga mo iyong inilabas, umpisahan muna nilang sirain ang iba pang record. Pirmahan lahat sa loob ng 3 araw. May ilang matanda na natatakot humawak ng pera. Putulin ang supply nila ng yelo, gasolina, at pang-oxygen. Kapag piniga mo ng husto, mapaparesponde ang tao. Kapag napilitan na, saka lang pipirma. Matagal mo na akong sinusundan sa loob ng mga taon. Huwag kang manghina sa dulo. Hindi ako nanghihina. Natatahakot lang ako na baka hindi na makontrol ang sitwasyon. Kung hindi pipirma ngayon, kanselado ang 20,000 slot. Bago siya pumirma, paaminin mo muna siyang linawin ang 3 taon. At isulat ng malinaw ang pinakamababang presyo. Ang presyo ng kumpanya ay internal na impormasyon. Pati kung magkano niya nabenta, hindi niya alam. Tatawag ka pang pakikipagtulungan. Kapag hindi tayo pumirma, wala tayong yelo at gasolina. Bidding pagkalipas ng 7 araw. Ako ang bahalang humanap ng mamimili. Hay, hindi nga niya mapakain ang sarili niyang bangka. Kunin mo ang perang nasa harap mo. O maniwala ka sa hungkag niyang salita, ikaw ang pumili. Hihintayin ko ang 7 araw. Kung walang darating pagkalipas ng 7 araw. Wala ring 20,000 na yon. Kung wala, wala. Ayokong 3 taon tayong magbenta sa paluging presyo. Hindi matutuloy ang bidding. Bakit? Sino ang mga ngahas pumirma ng kasunduan? Sino ang mga ngahas? Kapag Hailong Seafoods na ang may hawak, puputulin nila ang supply kanino man. Kung ganoon, hahanap ako ng mga taong hindi umaasa sa Hailong. Madadamay mo pati ang restoran at malulubog iyon. Mas mabuti na yon kaysa lumuhod ka habang nagnenegosyo. Ika-9 na yan. Ituloy. Huwag puro malalaking restoran lang. Hindi kayang ubusin ng maliliit na restoran ang dami ng buong isla. 10 maliit na restoran ay parang isang malaking mamimili na rin. Paano naman ang gasto sa transportasyon? Pinagsamang paghahatid. Hatiin ayon sa truck. Pupunta ako sa mga kakilala ko sa pagtitipon ng mga tao sa negosyo ng pagkain. Uwi ako sa isla para ihanda ang lugar at ang kargamento. Malakas ang hangin bukas ng hapon. Pakibalik na agad sa daungan ang lahat ng bangka. 2 araw pa bago ang bidding. Bukas, huli na nating lalabas ng 1 beses. Dumiretso sa malapit na dagat. Bumalik sa loob ng 2 oras. May lumitaw na kawan ng isda sa malayong dagat. Umalis tayo bukas ng umaga. Sa puntong iyan, pag sumama ang hangin, di na kayo makakabalik. Sabihan mo sila. Nauna ang malakas na hangin. Huwag kayong pumunta sa malayong dagat. Haha, bantayan niyong mabuti ang bulok ninyong bangka. Hindi pwedeng pumunta sa malayong dagat. Babala sa panahon, hangin na aabot sa 20. Babala sa panahon bago ang bidding. Kailangan nila ng malalaking huli. Kailangan din natin. Hindi kargamento ang mga tripulante. Kung hindi sila lalabas sa dagat, saan nila kukunin ang sahod nila? Bukas ng umaga, gaya ng dati, alis tayo. Kayanin pa natin ng 1 pang beses.
Bangkang Yuanhai. Nagbago na ang direksyon ng hangin. Huwag kayong pumunta sa malayong dagat. Ang duwag hindi nakakahuli ng malaking isda. Hindi nakikinig ang dagat sa usapang negosyo mo. Iyan hintayin niyo pagbalik ng bangka ko na punong-puno. Katatawanan lang ang bidding ninyo. Maghintay. Dumating ang hangin ng 2 oras na mas maaga kaysa sa ulat. Isa pang lambat na lang ang kulang. Hindi usapin ng kulang na isang lambat ang kaligtasan. Napasok ng tubig ang makina. Sa silangang bahagi ng panlabas na bahura. Bangka ni Zheng Hailun. Ipaalam sa pantalan na ihanda ang mga gamit sa pagsagip. Hindi kayang tiisin ng Yuanhai ang alon sa bahura. Bumalik muna sa daungan para ibaba ang lambat, palitan ang lubid, at dagdagan ang reserbang langis. Pumunta agad tayo para sagipin sila. Sino ang nagsabi kanina na ang duwag ay hindi nakakahuli ng isda? Hindi ito oras para magbilangan ng atraso. Ilang tao ang nasa bangka? 5. Mataas ang alon sa bahura. Hindi pwedeng pumunta ang ordinaryong bangka. Ialis ang lambat. Bawasan ang bigat. Kahit magkano pa ang gasto sa pagsagip, babayaran ko. Ang sinasagip ko ay tao. Hindi pera mo. Hindi pwedeng masyadong lumapit ang 2 bangka. Baka mabasag ang gilid ng bangka. Ako ang magkokontrol sa unahan ng bangka. Si Dayong ang agapay sa pagkuha ng tao. 5, walang kulang. Nasa unahan na ang bahura. 5 metro sa unahan, sa kanan. Sundin niyo ang isisigaw kong posisyon. May 2 pang tao sa kabina. Masyadong mabigat ang bahagi ng lambat. Putulin ng tuluyan ang lahat ng reserbang lambat. Iyan ang kalahati ng kabuhayan natin. Mas mahalaga ang tao kaysa sa lambat. Ako na ang kukuha sa huling 2 tao. Kasama pa ang kapitan. Darating ang alon, dapa agad. Kapit. Kumpleto na ang 5. Sobra sa karga, kailangang magbawas ng bilis. Nakasampa na ang lahat. Hayaan na lang ang bangkang iyan. Nakikita pa ba ninyo ang bahura? Hindi na malinaw ang kita. Naitala ko na ang mga koordinado noong papunta tayo rito. Sabihin mo lang ang direksyon, ako ang magmamaneho ng timon. Pakaliwa ng 15 degree. Kumusta ang kapitan? Humihinga pa siya, dinala na sa lugar ng lunas. Ako ang sasagot sa naging pinsala. Unahin niyong ayusin ang pag-aalaga sa mga tripulante. Issue ito ng kumpanya. Sila ang sumalo ng panganib para sa iyo. Pinapaalalahanan ka ng buong isla. Mas mabuti nang hayaang umalis sila. Wala nang signal, sira pa ang makina. Kaya pang ibenta. Pero magpapatuloy pa rin silang magbaba ng presyo. Pagkaalis ng mga magulang ko, tuwing magbebenta ako ng huli, isinusulat ko. Sa mga hindi kulang sa amin kahit 1 sentimo. Tama ang lahat ayon sa petsa at timbang. Ihambing pa sa presyo ng binibili sa merkado sa parehong panahon. Ng parehong uri ng paninda. Sa loob ng isla, matagal nang ibinababa ng 20 hanggang 40%. Kahit kaunti. Sa loob ng higit 10 taon ng buong baryo. Hindi maliit na halaga. Hindi pwedeng gamitin ng hiwalay ang libro ng accounting. Kailangan ding timbangin ang isang buo at solidong piraso. Mga tala at totoong presyo sa pamilihan. Dapat tugma ang bawat ebidensya. 43 yuan, sa parehong araw sa bayan ay 32 ang singil. 43 yuan, sa baryo ay 19 lang ang singil. Sa baryo, 19 lang ang singil. Saan napunta ang diferensyang pera? Kailangan din ng pera ang gasto sa transportasyon at pagkasira ng paninda. Ibawas ang makatwirang gastos. Pero higit doble pa rin ang agwat. Isang pribadong talaan. Gusto mo lang ipasa sa akin ang lahat ng responsibilidad. Hindi ito pag-iwas sa responsibilidad, kundi paglinaw ng bawat bayarin.
Tingnan mo, ngayon wala na sila. Si Liu Baocheng mismo ang nagtakda ng presyo. Walang kinalaman sa Hailong Seafoods. Ikaw ang nagbigay alam sa bawat presyo ng bawat kargada. May ebidensya ba? Walang kumpanya. Ikaw na pagbiliang ito. Hindi makakatagal. Sa loob ng maraming taon. Gaano karaming mura ang sinalo ko para sa'yo? Iyon ang kabayarang dapat mong akuin sa kinita mong diferensya sa presyo. Nasa loob nito ang utos niyang magbaba ako ng presyo. Record ng pagputol ng supply at paghinto ng transportasyon. Bakit ngayon mo lang kinuha? Balak niyang ipasa sa akin ang lahat ng problema. Pinipisil mo ang mga magsasaka sa loob ng 10 taon. Hindi dahil may isang recording lang ay wala ka ng pananagutan. Alam ko. Pananagutan ko ang akin. Huwag niyang isipin na makakalusot siya ng buo. Nakasil ang orihinal na kopya. Gagawa ako ng 2 backup. Kailangang may saksi at kumpletong record ng oras. Pwedeng i-edit ang audio. Ang orihinal na kagamitan. Nandito ang kumpletong record ng oras at usapan. Para lang makaiwas ka sa pananagutan. Kahit ano pwede. Ikaw ang nagtakda ng presyo. Ako ang tumanggap ng paninda. Walang gagalaw. Ang gusto namin ay pananagutan at wastong pagkwenta ng pinsala. Hindi pambabasag ng mga gamit. Ang kasunduan ay gumagamit ng presyong sanggunian sa merkado at may malinaw na agwat sa aktual na datos. Itigil muna ang pagpapatupad. Isa itong kontrata sa negosyo. Sa panahon ng pagtigil, bawal pilitin ang mga magsasaka na tumupad sa kontrata. At bawal ding hingin ang dobleng pagbayad. Paano naman ang kinuha ng deposito? Pansamantalang i-seal at ibeberipika ang orihinal na halaga. Ang paghinto ay hindi katumbas ng pagbasura. Kung walang bibili, kayo rin ang babalik dito sa huli. Lalahok sa pampublikong bidding gaya ng dati. Nakatakda ng 12 kumpanya. 2 na lang ang natira. Pinipisil ni Zeng Hailong sa itaas na bahagi ng Agos. Kaya rin ng 2. Hindi kayang sakupin ng 2 kumpanya ang buong dami sa isla. Ang unang hakbang sa bidding, hindi ubusin ang lahat ng benta. Kundi patunayan na pwedeng gawing bukas ang presyo. Pupunta ako at hahanapin ang mga hindi umaasa sa Hailong. Ang alyansa ng mga kainan para sa produktong dagat. Ihahanda ko ang pag-uri ng lugar at ang cold chain. Hindi bababa sa 2 araw ang pag-ayos. 3 araw na lang ang natitira sa bidding. Sapat na ang 2 araw. Paano ang bagong lambat? Ang pera, sapat lang pangdagdag sa isang maliit na lambat. Unahin na lang. Walang malaking supply. Hindi mapupunan ng bidding ang buong eksena. Hindi porke mas malaki ang paninda, mas maganda na agad. Ang mahalaga, malinaw na maibenta ang bawat kilo. Unang klase. Talaga bang darating ang mga mamimili? A-grade muna ang produkto. Paano kung walang dumating? Ipasok ang sariwang huli sa cold storage. Ang bagay iproseso, gawing sarsa o patuyuin. Pumayag ang yeloan sa Lintaon na pautangin tayo ng 2 araw. Kaya ng processing area ang 300 yen. Kung hindi maibenta ngayon, hindi pwedeng mabulok kahit isang basket. Isang bangka lang ang hindi makakatawan sa buong isla. Kaya gagawin nating bukas ang pag-uri. Paano ang transportasyon? Sama-samang delivery. Bukas din ang gastos. Sabi ni Zeng Hailong, hindi raw stable ang supply. Hindi na kayo kailangang pumirma ng pamatagalan. Suriin lang ang paninda on the spot. Bakit mo pinapasan ang panganib para sa Isla Jeoshi? Kasi ang restoran ko, ayaw rin. Nahabang buhay na nakasakal sa iisang supplier. Bukas ng umaga, magsasama ako ng mga tao. Ipapaalam sa bawat tindahan. Sino ang pupunta sa Isla Jeoshi?
Itataas ng 20% ang presyong pangkooperasyon. Sobrang taas ng gastos sa ganito. Kapag pumalya ang bid din kahit isang beses. Hindi na muling magtitiwala ang mga taga-baryo kay Chen Haichuan. Kung talagang si Fang Qing ang magdadala ng alyansa ng mga kainan. Kung ganoon, hindi nila makikita ang matinong paninda. Hindi madaling susuko si Haichuan. Kapag dala niya ang sirang bangka at sandamakmak na utang. Babalik din siyang magmamakaawa sa akin. Sa malapit lang sa dagat. Hindi pwedeng maghakot ng mabigat na karga. Bumalik sa loob ng 2 oras bukas ng umaga. Pumayag ang alyansa ng mga kainan. 8 na kinatawa ng pagbili ang akyat sa isla bukas ng umaga. Talagang napapunta mo sila. May dala silang mga mamimili. Kami ang magdadala ng kalidad. Anong hahanapin nating paninda bukas ng umaga? Hindi natin pipilitin ang malalaking huli. Basta sariwa at buo. Ang pwedeng siya sa atin on the spot ang siyang pangunahing paninda. Kumusta ang pandinig? Malapit lang ang nakikita ko. Masyadong maliit ang lambat, hindi nito masasalo. Huwag habulin ang malaking kawan. Tabihan ang gilid. May malaking anino sa kaliwa. Hindi iyan karaniwang isda. Yellowfin tuna. Nasaan ang huli? Nakaayos na ayon sa laki, sigla at buo pa ba? Lahat ng presyong inaalok ay itinatala on the spot. Ilang maliliit na kainan lang ang kayang sumalo sa huli ng buong isla. Kinakatawan namin ang 27 na tindahan. 27 na tindahan. Bidding muna ngayon. Sa susunod, pwede nang magkasamang bumibili kada linggo. Kumanan ka at sumulong. Bawasan ang bilis, sundan ang isda. Nagsimula na ang bidding. Hindi maisasakay ang isda sa bangka. Pauwi ka lang ng walang saysay. Wala na siyang lakas. Hintayin mo ang isa pang liko. Moon Scallop 36. Dati, pinakamarami na ang ilang dosena. Ngayon, may magtataas na ng presyo. Bukas, hindi pa sigurado kung meron pa. Base sa kalidad ang presyuhan natin. Hindi batay sa sinuman ang mukha. Bangkang Yuanhai. Nandito na ang pangunahing huli. Buong-buo ang isda. Pasado ang temperatura. 180 bawat gin. 190. 200. Mataas ang requirements sa pagproseso ng ganitong isda. Sayang lang kung bibilhin ng maliit na kainan. May joint processing center kami. 220. 4802887. 601628. 8016288828. Weiguti 980. Miyangwanshi 500168723. Handang ibigay sa iyo ni Manager Zeng. Ang bahagi sa Hailong Seafoods. Ang kondisyon ay pagsasama ng mga bangka. Napatunayan mo na ang sarili mo. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang laban mo sa kanya. Hindi ko naman siya pinapatunayan. Kung ganoon, para saan? Para malaman nila kung gaano kalaki ang halaga ng huli nila. Talaga bang ayaw mo nang lumingon pabalik? Mula nang bumalik ako sa isla, wala na akong balak na umatras. Joint Procurement 260. 7.507. Kabuang presyo 56,160. CJ. Noon, ilang araw ang katumbas ng isang isda. 7.7 sige 12.510. 12.257, sige 12.520. 3.388.3 Gao Dongxin, hindi dahil malaki ang isda ay mahal na agad. 3.388.3 Hindi dahil malaki ang isda ay mahal na agad. 4.8 May mga taong handang ilatag ng malinaw ang presyo. Susunod, pag-usapan natin ang lingguhang pagbili. Ang cold chain at mga standard sa grading. Ngayon na natin pag-usapan. Hindi pa tapos ang usapan sa bayarin.
Naibenta mo na ang sarili mo. Ibinabalik ko lang ang mga sinabi mo. Mga materyales sa pagpepresyo ng Hailong Seafoods. Pagtangging mag-supply at mga recording. Kailangan pang beripikahin. Pansamantalang itinigil ang kwalifikasyon sa pakikipagtulungan sa isla. Dahil lang sa isang recording. May mga tala sa libro, mga quote ng presyo, at pagtangging mag-supply. Mga record at maraming saksi. Ang manalo sa isang bidding ay hindi ibig sabihing panalo ka na. Sa ngayon man lang. Hindi ikaw ang masusunod sa presyo. Matapos masuri, may ilang reference price sa kasunduan at ang aktual na presyo sa merkado ay malinaw na hindi tugma. Ang merkado ay nagbabago araw-araw. Ipinapakita ng mga ledger na sa mahigit 10 taon ay laging mas mababa kaysa sa karaniwang presyo sa parehong panahon. Itigil ang pagpapatupad ng eksklusibong kasunduan. Ibabalik ang deposito ayon sa orihinal na halaga. Hindi pwedeng humiling ng dobleng balik. Handa akong ilantad ang lahat ng nakaraan. Lahat ng tala ng pagbili sa loob ng 3 taon. Akala mo makakatakas ka na lang ng ganyan. Hindi ko naman balak tumakas. Hindi ko ito kailanman itinapon. Akala ko na asikaso mo na ito noon. Nagsisisi ako. Ang pinagsisihan mo ay na maayos ang buhay ko ngayon. Hindi. Kung nasa lumang kubo pa ako at nakasakay sa sirang tricycle. Babalik ka pa ba? May sagot na. Sa susunod, huwag ka nang makialam para sa kahit sino. Para bilhin ang pinili ko. Kung wala ang sistema ko, hindi kayo tatagal ng kalahating taon. Sige, patunayan mo sa loob ng kalahating taon. Transportasyon at pagproseso sa cold storage. Ano bang hindi kailangan ng pera? Handang pumirma ang samahan ng mga restoran para sa quarterly na pagbili. Handang mamuhunan ang Linzen Ice Factory sa cold storage. Sa processing point, unahin muna ang mga sausawan at tuyong produkto. Ako ang mamumuno sa mga bangka. Noon, sinamantala mo na watak-watak kami para isa-isa mo kaming maipitin sa presyo. Ngayon, sabay-sabay tayong makikipag-usap. Nanalo ka na, bakit hindi ka ngumiti? Pinigil lang ang lumang daan. Hindi pa tapos ang bagong daan. Sige, sabay nating ayusin. 250 yuan, 15 yuan, 25 yuan, 25 yuan, 200 at 70 yuan, 15 yuan, 38 yuan, 39 yuan. 15 yuan, 25 yuan, 25 yuan, 15 yuan. Ang mga kalakal ay hinahati sa 3 antas batay sa kalidad. 15 yuan 38 yuan na mga paninda ay hinahati sa 3 antas batay sa kalidad. 15 yuan at 38 yuan, bukas ang lahat ng presyo. Kung hindi maibenta sa araw na yon, ano ang gagawin? Ilagay sa cold storage ang sariwang huli. Ang mga bagay na pwedeng iproseso, dalhin sa processing point. Bakit ka nandito? Mag-apply ka bilang ordinaryong ahente. Gusto mo pang sumubok sa pamimili. Huwag mong pakialaman ang pagpepresyo. Makipag-ugnayan ka lang sa mga hiwa-hiwalay na maliliit na mamimili. Bukas ang komisyon. Susuriin ayon sa bagong patakaran. Hindi tinitingnan ang dating samahan. Simplihan muna ang packaging. Pero malinaw dapat ang petsa, sangkap at batch. Noon, 10 bote lang, takot na silang hindi maibenta. Ngayon, umabot na sa 200 bote ang mga order. Ang unang batch, dadalhin ko sa restoran para subukan ang benta. Hindi pwedeng libre lang. Bayaran ayon sa presyong napagkasunduan. Lagyan ng lagay ng panahon at posisyon sa paglabas at pagbabalik sa pantalan. Isulat mo ang bawat isa. Ang dami namang abala. Kung ayaw mo sa abala, huwag ka nang sumakay. Hindi para ipakita sa iba ang tala. Para makauwi kayong ligtas. Hindi pwedeng kalimutan ang unang bangka. Hindi rin pwedeng tumigil. Bakit mo pa itinatabi yan? Unang balde. Diyan nakalagay ang zebra mantis shrimp. Itinago mo ang singsing sa timba ng tubig. Dito nagsisimula ang landas ko. Fangking, gusto mo bang samahan akong gawin itong
Bahaging dagat na ito bilang panghabang buhay na hanapbuhay. Una, akin ang paghawak sa mga kita at gastos. Ang mga tao, ikaw ang bahala. Kuya Chuan, hindi mo na kailangang magsulat ng log ng biyahe ngayon, di ba? Ngayon, itala mo ang petsa ng kasal. Kung may mga api sa kapatid ko sa susunod, titigil na sa pagkuha ng paninda mo ang restoran. Kung ganoon, ako na mismo ang magpapaliwanag araw-araw. Hahaha. Makakagaan din ang loob ni na mama at papa kapag nakita nila. Nagtatanggap pa ba ang mga bangka ng tao? Mag-training muna bago sumakay. Paano naman sa processing point? Kulang ang tao sa benta, cold storage, at delivery. Noon, kahit mga kabataan, halos walang makita rito. Basta sa tapat na kita. Babalik at babalik ang mga tao. Sundin ang presyong nakapaskil sa dingding. Komisyon lang na bukas ang kukunin ko. Naubos lahat. Mas mataas ang iaalok kong presyo. Hindi mo na kailangang palihim na magsingit ng pera sa akin. Kung ganoon, sa anak mo na lang ako magbibigay. Hindi ako anak mo. Siksik ang kumpol ng isda sa unahan. Ngayon, huwag nang humabol ng malayo. Sa malapit lang sa baybayin tayo tumingin. Hindi mo alam kung gaano pa karaming yaman ang nakatago sa bahaging dagat na ito. Sapat para mabuhay ng maayos ang mga tao sa isla habang buhay. Ako na ang maghuhulog ng lambat. Tingnan muna ang agos. Saka ihulog ang lambat.